Tarongan ng content nimo angkol ha. Basig na kay padulungan sa pagpangwarta nimo sa among igsuon. Bastos pa kaayo kag mga pangutana nila kabalo kag kulang ang mga utok labaw pakakulang og utok ana nila. I-delete mo yung mga post mo sa kapatid kundi pakasuhan kita. Alam mong wala saktong katinuan, binablog mo, ginawa mong pagkapirahan. Putang ina mo, putang ina jud ka, muundang og content na wata kay ipaharbista ka, yawa ka. Hello sa lahat buong sulok ng mundo, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito po tayo ulit sa panibagong reaction video na gagawin natin about doon sa mga nais bumiyaheng papuntang Kamaynilaan para makipagkita kay Rapi Tulfo. So part 2 ito mga idol, yung part 1 ito. So panoorin nyo po para masubaybayan nyo po yung part 1 na ginawa ko pong reaction. Tapos ngayon gagawa na naman tayo ulit ng panibagong reaction. Nung unang reaction ay doon yun sa pamilya ni Ate Michelle. At itong pangalawang reaksyon, tungkol naman ito sa revelasyon na banggit ni Ate Inday. Pakinggan natin mga idol para masubaybayan natin yung buong kwento. Kung ano yung sinasabi niya. At sa mga oras na yun, hindi naman siya tinatanong kung siyang nag-reveal sa kanyang mga hinanakit, sa kanyang mga naranasan. Kana lang namin nalaman na ganun pala si Ate Inday. Nakaranas siya ng mga pagmamalupit. At yun, na-rape siya ng kanyang biological father. So, ito ngayon mga idol, panoorin muna natin kung paano binanggit ni Ate Inday sa mga oras na yon yung pag-rebuild niya sa kanyang nararamdaman sa mga nakaraan niya. Napakasamang panaginip po. So, panoorin natin sa mga oras na to. Ay, napundo kong pila ka adlaw. Duha ka tuig. Mo tong pagpundo nimo pag taw-taw na nimo ang imong pagkaliki nawa na dayon. Wala na nga. Man naman natulog ko. Natulog ko sa among katriba. Nga, anak ko. Nagagisaw ka man. Usay nakaani papa. Usay nakaani. Ilam daw. Usay nakaani pa. Ano mo rin ano sa mana? Ayay, kanina po na kong hiritan. Ano siya nga? Ting, siman, patong mantika dito kay magprito tagbalad. Sus, gipo ko, na siya nga. Ambi pa ba, bali pila man, bali just lang kay magprito tagbulas. Ay kaning bulad, anak pa siya nga. Gipo, naligo man si Tingting o si Ramilos mama ng laba. Ako na nabinis balay. Nagbantay ko itong bata nga akong giyaya. Nga, anak man siya. Ano siya nga. Wala pa yung mga kwanta. Namantika, tiri mo palito ta. Sus, lahat man nagiplito. Atura dito sa CR. Dago sa man. Ang mantika yung giyanan na siya. Ote. Nga pagkamantay. Ay, Sinon magina. Sinon ba dingina? Dili ko pa. Sus gi. Focus man ko ka Bura ko mamatay lagi. Masinggit ko, nakasinggit ko. Wala ginandool. As ano, bura ko nakuyapan ko mato na anak ko. Nabirginan jud ko. Ha? Nabirginan jud ko. Tingnan miyagi day. Magana. Ya, magay miya. Wa mi nalipatan sige kilat-kilat. So ayan mga kamaas no. Sa sinabi po ni ate ngayon, ano kasi itong kamaas, depressed din. Hindi natin alam yung mga sabi-sabi niya. Ano ba? Ano ba siguro to kung tawagin mga kamaas, parang maniwala tayo or hindi tayo maniwala. Yeah. Pero sa ngayon, ito, sinabi man ni ate,
Yeah. So ate, ngayon, ano ba talaga ang dahilan? At ano ang mga kwento sa sinabi mo sa akin? Kung ano ang pulot dulo? Kung sa may dahilan gina, kato mo giingon sa to? Giunay ko. Giunay ko kana. Great yung papa. Oh. Pagtuon ni mama, ay pagtuon ni papa, ako si Mimi. Ano pala? Padahal may mignaw. Ano pa si mama? Sige, unayan ni mga anak ka, kay papriso di ka. Pabat lang rin, kay matago sa police station. Nagmotor! Nagmotor! Ano ko la? Hala. Asa namang motor diri? Patay. Sus! Tawa naman na sa sagbutan. O yun sa sabutan. Bangka niya. Ngano ibangga man niya? Kay namid akong truck. Di ka sa babaw, bukid. Sus ni, ako bitanggi. Babat, ako bitanggi ubanan dito sa police station. Ako nagdala. Sus, sa nakaon pod. Otro pod ko. Sumnay. Sa manila ko mga pangos. So ning aron, Ate Inday. Ate Inday. Oh, Nakoy pangutana nimo. akit po. So Marunong ganito. ka magtagalog sa akin? Oo. Okay, so ganito. Ang sinabi mo sa akin tungkol sa papa mo, totoo ba yan? Yes po. Totoo. So galing po yan sa bibig yan mga masa. So ganito Inday, ang gusto ko po sabihin sa'yo, baka ang mga kapatid mo magagalit sa akin at ang mga relatives mo ba, mga pinsan mo, baka magalit sa sinabi mo sa akin. Baka magagalit sila. Hindi po, ako bala ka sa kanila. So Kasi- ganito, ano ba talaga ang una? Ano ang unang kwento? Ang lalabanin ko, kayo. O yan mga idol, nakita nyo naman po, narinig nyo naman po. Kusang binanggit ni Ate Inday nung mga time na yon ang kanyang mga revelasyon, yung mga hinanakit niya sa buhay, mga napakasamang panaginip niya sa buhay noong bata pa siya. So, kusang binanggit po, wala pong tanong doon na nangyayari, wala pong tanong galing sa akin, wala pong tanong galing kay Idol Boy Maas, wala pong tanong galing kay Father Ansan TV at kay Boy Tisoy. Apat kami mga idol na nag-vlog simula noong una. Apat kami na nag-vlog hanggang sa mga oras na to, nakasubaybay. Hindi ako nakapag-upload masyado kasi busy ako. May tungkulin ako sa aking trabaho na hindi ko pwedeng maiwan-iwan. So, ang patuloy na nakasubaybay nito, nakapag-vlog nito ay ito pong tatlo, si Idol Boy Maas, Father Ansan TV at saka si Boy Tisoy. Ako minsanan lang ako makapag-update dahil nga busy sa work. So ngayon po mga idol, narinig nyo naman po yung sinabi ni Inday. Walang katanungan doon. Malinis po na walang katanungan ang nangyayari. Kusang binanggit ni Ate Inday yung mga nangyayari sa buhay niya na hindi ka nais-nais. So kagabi ako mismo nakabasa, ako mismo ang bumasa sa text ng isang dummy account na hindi nagpakilala, basta binanggit niya lang doon na pinagtirahan niyo yung kapatid ko. Kung hindi niyo titigilan yung pag-vlog sa kapatid ko, haharbisin ko kayo. Kumbaga, nandoon yung pagbabanta kay Idol Boy Maas. So, ibig sabihin, papatayin niya si Boy Maas, ililigpit niya si Boy Maas dahil sa pag-vlog niya sa kanyang kapatid. So, hindi natin masabi no, kung saan galing yung text na yon, yung message na yon, kasi gumagamit lang ng dummy account. Hindi natin masabi na galing ba sa mga pamilya ni Ate Inday, or galing ba sa husband ni Ate Inday, or sa mga kapatid, or sa mga relatives. Hindi natin masabi. Kasi nga, dummy account yung ginagamit. Pwede rin natin isipin na baka gawa-gawa lang ng mga salita, ganon. Pwede rin natin isipin na kahit sino-sino lang pwedeng gawin ito. No? Pero ang sa atin lang mga idol, kung sino man nag-send ng message na yon at nakapagsabi ng ganon, at nakapagbanda kay Idol Boy Maas, so ito yung masasabi ko sa iyo.
Hindi naman po ganon, huwag naman po ganon. Isipin nyo na lang po sana na tinulungan yung kapatid nyo, tinulungan ito. Nung mga time na yun na nagkaroon ng mga hindi ka nais na issue, personal po na pera galing sa bulsa ni Idol Boy Maas yung ginagamit niya para panggastos habang wala pang nag-sponsor. Nagpasalamat na nga lang si Idol Boy Maas dahil nga nagkaroon ng sponsor para matulungan din siya sa kanyang adikain para sa pagtulong sa mga mahihirap, sa mga nangangailangan. Karon ay nanawag nako og nay nag-chat nako. Giingnan ko nga Boy Maas, basta si Inday og dili gay nimo na undangan og content, ipaharbista ka. Subot pasabot sa ipaharbis, patyon ko. So ito mga mas no, gusto ko na po sabihin dito, tinago ko lang to mga maas para po ang mama ko ay hindi mag-alala. May nag-chat kasi sa akin mga maas na papatayin daw ako, ipaharbis kung tawagin, kung hindi ko daw sila titigilan sa pagbidyo. Kaya ngayon kung sino ka man, ito na po, papauwiin ko na po ang kung sino ka, hindi ko alam o asawa mo ba to o kapatid mo ba to. Ito na po, papauwiin ko na po siya para po ay wala ng gulo. Pero bukas po ng umaga ay pupunta po ako sa police station para po ay magpa-blatter ako. Kung anumang mangyari sa atin ay mabilis lang natin maklaim kasi po ay may nagbanta sa akin na ipaharbis daw po ako. Grabe, at hindi din po ako makapaniwala mga mas sa chat niya sa akin na ipaharbis daw ako ba. Kaya hindi ko lang sinabi sa mama ko para ay hindi din po ang mama ko mag-alala. Pero sigurado mga mas, sa tingin ko asawa siguro to ni Michelle. Asawa ni Michelle o kapatid ni Michelle. Iiwan ko lang kung sino. Dito po yung chat niya mga mas, no, ilalagay ko po sa screen para po ay makita talaga ninyo. May mga chat dito mga mas, grabe, nakakatakot po isipin. Pero hindi na lang po ako nagsabi sa mama ko na ganyan para po ay ang mama ko rin ay hindi po siya mag-alala. So ito po yung chat, basahin no. Pero nga ng content ni mo angkol ha, basig na kay padulungan sa pagpangwarta nimo sa among igsuon, bastos pa kaayo kag mga pangutana nila kabalo kag kulang ang mga utok labaw, pakakulang og utok ana nila. I-delete mo yung mga post mo sa kapatid kundi pakasuhan kita. Alam mong wala saktong katinuan, binablog mo, ginawa mong pagkapirahan, putang ina mo, putang ina jud ka, muundang og content na wata kay ipaharbista ka, yawa ka. So ibig sabihin ipaharbis, so ibig sabihin ipapatay ko. So yan, ipahipos daw ko. So ganito, ayan, ipapauwi ko na po sa Tagum si Inday. Kung ano ang desisyon niya, ipapauwi ko po to. Pero bukas dadaan muna ako sa police station para po ay magpa-blatter po ako. Kasi po ay delikado man to. Kung anong mangyari sa atin, di mabilis lang po sila matris. Kung pasakali man tayo, simba kulang palayo, wala naman akong kasalanan nito. Kasi po ay sa akin lang po ay tutulungan po sila. At higit din po sa lahat, ma-vlog ko ba para po ay matulungan din po sa mga taong may kayang tumulong. So ganito, umaabot sa ganitong sitwasyon na nagkagulo dahil po sa mga lato-lato dance. So ito kasi din po si Inday ay mahilig din po sa lato-lato at hindi po mapigilan. Mukha pa lang wala na, lato-lato na. So ngayon, sa tingin mo, sino yung nag-chat sa akin? Kinsa man to nag-chat sa ako Manghod. Yung manghod. Si Inday magud makamas na magud ni siya ay igsuon. Nga ning istorya po ni si Inday part atong gilato-lato lagi daw. So di na lang ako banggiton para dili lang mudako ni nga samok ni. So kanay manggod siya nga video mga maas, naani siya nga video kay naman po diri mga ebidensya kung kinsa po yung nag-istorya. So ako nangutana ramang ko. Nangutana lang ko unsay kinabuhi dito sa ilaha
So si Inday man po yung istorya. Ni si Inday man. So ning aron kung sa magay mahitabo pananglitan lang simba ko lang palayo, at least ang ilahang igsuon wa punta kabalo kinsa lagi yahaban ning igsuon, yahaban ning asawa or yahaban ning igagaw nga nagchat or gihadlok-hadlok lang ko, wala lang ko kabalo. Pero karon si Inday niingon kay pakita man lagi nako ang chat yaha daw ang igsuon. So karon Siya promotion nang ya, nang siya. Tiger. Patanaw daw ko mabala man ako. Wala lagi, walay now. Dami account gigamit. So hanggang dito na lang po. At panoorin niyo yung buong kwento sa premiere ni Idol Moy Maas. Mamaya yung buong kwento, yung buong detalye hanggang sa pag-uwi ni Ate Inday. God bless po. Bye-bye.